Welcome back sa aking YouTube channel, Jeremy's TV Manila. Like, share, and subscribe. Anyway, wala na pong bayad, libre lang. Tulong mo na lang sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So, ang topic natin for today's reflection o ang mabuting balita sa araw na ito. Sa panahon po natin ngayon, no, meron pa rin mga magulang, no, tungkol po ito sa mga anak. Meron pa rin mga magulang na sobrang higpit sa kanilang anak. Yung sinusuot nila, pinapakialaman, yung mga desisyon nila, yung mga trabaho nila, o kung ano yung kukuning kurso, nandyan po yan, no? Gusto nila sila yung masunod kahit ayaw naman po ng kanilang anak. At meron din namang mga magulang no, na sobrang luwag naman. Wala na silang pakialam sa kanilang anak. Kahit alas 10 na, alas 12, o minsan di pa nauwi ang kanilang anak, hindi naman po nila hinahanap. Pinababayaan lang. So, paano nga ba talaga yung tamang pagpapalaki, no, sa mga anak natin? So, tayo po, bilang isang magulang, hindi lang po tayo basta naging magulang. Meron po tayong responsibilidad sa ating mga anak para ito ay turuan, no, ng mga magagandang asal. Sabi sa mga Kawikaan, chapter 22, verse 6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki, di niya malilimutan. So po na napakalinaw na talagang responsibilidad nating mga magulang na magturo ng magandang asal hanggang sa kanilang paglaki. Lalo na po yung pananampalataya natin sa Diyos. Na paano natin sila matuturuan? Siyempre, unang-una po ako, ito, personal experience ko, na yung mga bata, siyempre, unang-una, sinasama mo yan sa mga, alam mo, sa misa po, no? Ako, no, personally po, yung mga anak namin, tuwing linggo, mga bata pa po yan, maliliit pa. Talagang sinasama ko na po sa simbahan. Nag-a-attend din po kami dati ng El Shaddai community, no? Sinasama po namin sila. Basta hanggang lumaki sila ngayon, malalaki na po sila. At tuwing linggo, no? Sila pa yung minsan nagtatanong, Daddy, o Mama, sisimba po ba tayo? Kasi alam nila, pag dumating yung linggo, magsisimba kami. Pagdating naman sa pagkain, nagpapasalamat kami, nagdarasal, lalo na nung panahon ng pandemic, nagro-rosaryo kami. So, isang po yan, no? Isang halimbawa, nasa pananampalataya, kailangan mahubog po natin. Importante po, no? Bilang isang parents. At kailangan involved po tayo, no? Bilang parents, no? Lalo na sa kanilang education na nandun yung guidance natin. Hindi basta pinaaral mo, okay na, ayahan mo na. Paano kung yung attitude pala nila ay hindi maganda? Kaya nga sabi ni Father Jerry Orbes, no, yung pagiging magulang para sa mga bata ay kailangan malaman mo yung tatlong C. Ano yung tatlong C? Number 1 na C, yung controller. No? Ikaw yung nagko-control habang bata pa sila. Maliliit pa sila. Ito nga yung kaninang kinukwento ko. Turuan po natin ng magandang attitude, no? Lalo na sa pananampalataya. Dahil siyempre, dahil bata yan, kailangan po nakokontrol natin. Dahil pag tayo ang kinontrol, wala na po, may problema tayo, no? Gagawin at gagawin ng bata. Kahit hindi niya alam na mali kasi bata pa lang. Siyempre, pero medyo lumalaki na po, no? Nagiging teenager na yung mga bata. Nagiging consultant na lang po tayo. Kasi may mga ibang oras na yan, no? Hindi na po lahat sa atin, kagaya nga nangyayari sa mga anak ko rin, mga teenager na sila, may oras din sila sa kanilang mga kaklase o mga kaibigan. Siyempre, minomonitor pa rin po natin sila kahit teenager na. Hinahanap natin kung saan sila, sino yung mga kasama nila para na monitor po natin. Baka mamaya, hindi pala natin alam na hindi na maganda yung kanilang ginagawa. So, ibig sabihin, nalalaman po ng mga anak na minomonitor po natin sila. So, consultant pa rin, no? Kung anong gagawin nila, ganito ang kailangan mong gawin, anak. Huwag basta makapagbarkada, huwag magsugal kasi sa teenager po, nandiyan po lahat ng kapusukan, no? Bilang mga bata o bilang mga kabataan po. No, magiging consultant na lang po tayo. Pero pag habang lumalaki na sila, nagkakaedad na, nagiging 20 pataas, 30, no? Kailangan po ay ano na lang tayo, coach na lang po tayo. No? Kumbaga sa basketball, sila yung player, tayo yung coach. Kumbaga,
nag-guide na lang tayo, no? Kung anong gusto nilang desisyon sa buhay, pabayaan po nating maging malaya sila. Pero siyempre, dahil coach nga tayo, kino-coach natin sila na huwag mong gawin yung ganito, na masama yan. Dapat kahit malaya ka, alam mo pa rin yung limit mo, no? Hindi lahat ay pwede mong gawin, lalo na kung kahit gusto mo pero mali naman, huwag po. So, yan po ang laging ilagay natin sa puso at isipan nun, talagang ituro ang mabuting asal at siyempre sa ating pananampalataya para kahit saan man sila magpunta na, tapos man yan ng engineer, teacher, architect, ay maganda po yung pakikitungo nila sa tao. Hindi yung parang sakal ka, halos wala na silang, hindi na sila makakilos dahil sa dami ng pinapatupad mong batas, no? Sobrang higpit mo. At siyempre, kabaligtaran din na huwag din masyadong maluwag. Di ba, na pinababayaan mo na kahit saan magpunta, wala ka ng pakialam, hindi mo pala alam, nababarkada na at na-influencean na, no? Ng mga kaibigan, no? Mga barkadang nasa paligid niya. Bigyan po natin sila ng space para mas matuto sila sa kanilang buhay na hindi rin umaasa sa atin, kundi tumatayo sila sa kanilang sariling paa. Kaya sa mga kapatid nating nanonood sa aking vlog, na may problema sa pamilya, mga anak, financial, at kalusugan. Sabihin mo kasi napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala, magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun di pagkakalob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po manalangin. Lord, bless niyo po mga kapatid namin nanonood sa aking vlog na maluba na po ang karamdaman. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po. Tanggalin ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloobin. Ganun din po sa mga pamilyang nasisira o nagkawatak-watak dahil sa walang pakialaman o mataas ang pride at walang marasakit sa isa't isa. Hipuin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, higit sa lahat ay mapagmahal sa bawat miyembro ng pamilya. Ganun din po, Lord, sa financial po na kailangan namin lahat. Lalo na po yung mga kababayan namin nagdarho at kulang na kulang talaga sa financial. Isama niyo na rin po si Nanay Glo, no, na ganun din po ang sitwasyon. Sobrang hirap po. Salamat po sa inyo sa patuloy niyong pagbigay ng biyaya na ginagamit niyo yung mga kababayan natin para tulungan po sila na naging tulay sa inyong pagmamahal, no, kalinga sa bawat nangakailangan po sa panahon ng kahirap. At patawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Ang lahat na ito hiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoong Yesus. Amen and Amen. Salamat din po sa mga taong patuloy na sa tumutulong at sumusuporta sa atin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. To God all be the glory. Thank you po, and God first.